Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Ang hapon po, ito po ang latest update natin para nga po dito kay Typhoon Tino na patuloy nga pong mas lumalakas. Namataan nga po yung pinakasentro nito sa layong 270 kilometer ng Giwan, Eastern Samar at tinataglay nito yung lakas ng 120 km per hour. Malapit po yan sa pinakasentro at may pagbugso po yan na abot ng 150 km per hour. Medyo mabilis nga si Bagyong Tino sa 25 km per hour. At asahan nga po natin yung landfall scenario. At kung mapapansin naman natin, malawak nga po itong bagyo na ito at nag-enhance pa po yan itong shear line na nagdudulot nga po ng pag-ulan sa Bicol Region at hanggang dito nga po yan sa Metro Manila at ilang bahagi pa ng eastern section ng Central Luzon. Iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa posibleng landfall ni Bagyong Tino. Sa ngayon nga po, nararamdaman na nga po dito sa may parte ng Mindanao, Visayas, itong hagupit ni Bagyong Tino. Ito naman po yung forecast track na inilabas ng Bagong Pag-asa DOST at yung mga storm wind signal. Ito pong storm wind signal number 3, nakataas na nga po dito sa may Southern Leyte at dito po sa Dinagat Island. Kasama rin po dyan sa storm wind signal number 3 ang Surigao del Norte. Dito po sa may northern portion ng Bohol. At signal number 2 naman sa may Samar, Eastern Samar, Biliran. At dito po sa may eastern portion ng Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Cebu, Bohol. At itong natitirang bahagi pa ng Surigao. At signal number 1 naman po sa may Northern Samar, dito po sa may Sorsogon, Ticao Island, Albay, natitirang bahagi ng Quezon, Marinduque, Burias Island, Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Calamian Island at dito nga po sa may Palawan. Dito po sa may northern portion yan ng Palawan, then Aklan, Antique ay signal number 1 po dyan. Asahan nga po natin dito naman sa may parte naman ng northern portion ng Mindanao ay signal number 1 din po dyan sa may Misamis Oriental, Agusan del Sur, Bukidnon at dito po sa may Surigao Sur. Asahan nga po natin yung masungit na panahon na dahil nga dito kay Bagyong Tino. Ito naman po yung forecast track na inilabas ng Bagong Pag-asa DOST. Hindi na po sila nagkakalayo ng European Center at ng Japan Agency na halos parehas na nga po itong tatahakin ni Typhoon Tino. Pero iba yung paghahanda pa rin nga po dahil alam natin na anumang oras ay posibleng magbago pa rin po ang mga direksyon yan. Dahil kung mapapansin nga natin, ito nga po tinatawag natin cone of uncertainty. Diyan po naglalaro yung pinakasentro nung bagyo. Ito naman yung forecast track ng ating European Center. So, posible nga po, dito mapapansin natin yung mas malapit na dadaanan po niyan. Dito po yan, dediretso yan sa coastal water ng Giwan at dediretso po yan dito sa may parte ng Ormoc, then Palompon, then dediretso po yan sa may Bogo. And then pagkatapos po niyan, dediretso po yan dito sa may pagitan ng Pasi at ng Pototan. At pagkatapos po niyan, dito naman yan mag-e-exit sa may Patnongon. At pagkatapos po niyan, dediretso po yan dito sa may parte ng Linapakan, sa may parte naman po yan ng Palawan. At kung mapapansin natin, hindi lang po dapat mag-ingat itong mga dadaanan na ito dahil yung kanyang cone of uncertainty pa, ayan po yung mga sakop pa po niyan. Mag-ingat din po tayo dyan dahil mas malalakas na pagulan at malalakas na hangin ang posible nating maranasan. Sa pagulan naman po, so expected natin
mamayang gabi ng alas 8, malalakas na pag-ulan na po ang mararanasan dito nga po sa may parte ng Surigao, hanggang dito po sa may parte ng Bohol. Malalakas na pag-ulan din po at sa eastern section po ng Visayas. At pagdating naman po ng November 4, no, asahan po natin na mas malalakas na pag-ulan na rin po ang mararanasan dito nga po sa may parte ng Cebu, Bohol, at dito pa rin po sa may parte ng Surigao. At pagdating naman po ng alas 10 ng umaga bukas, asahan nga po natin na malalakas na pag-ulan din po ay mararanasan na. Dito po yan sa may parte na ng Iloilo, and then dediretso na po yan dito nga sa may northern portion ng Palawan. Sa lakas naman po ng hangin, dito nga po ayon sa ating European Center, expected nga po natin mamayang 6 PM po, no, ang posibleng nararanasang hangin na dito sa may parte ng Eastern Samar ay umaabot na po yan ng 55 km per hour, at yung dito naman sa may Giwan ay umaabot na yan, posibleng umabot din po yan ng nasa 100 km per hour na po yung posibleng lakas ng hangin dyan. At pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, mas malalakas na hangin. Aabot po yung malalakas na hangin hanggang dito naman po yan sa may parte ng natitirang bahagi ng Bicol region. At bukas nga po ng alas 6 ng umaga, asahan naman po natin yung malalakas na hangin na yan. Ito po, makikita natin sa ating wind and gustiness. Yan po yung malalakas na hangin. So dito po sa may parte ng Cebu, posible nga po umabot yan ng 104 km per hour. And then pagdating naman po dito, no, sa ilang bahagi pa ng Visayas ay posibleng umabot ng hanggang 140 km per hour yung lakas ng hangin. Dito naman po sa may parte ng Roa City, nasa 55 km per hour pataas. At dito naman po sa may parte ng San Fernando ay umaabot ng 65 km per hour yung lakas ng hangin. At dito po sa natitirang bahagi ng Visayas, naglalaro nga po sa 55 to 60 km per hour yung lakas ng hangin. Dito naman po sa natitirang bahagi naman ng Bicol region ay aabot din po ng 66 km per hour yung lakas ng hangin. At pagdating naman po ng alas 4 ng hapon, posible nga po nandito na yan sa may karagatan muli, at yung lakas ng hangin na po yan ay mararamdaman pa dito nga po sa may parte ng Roa City. So nasa 79 km per hour pa po yan, at posibleng umabot pa hanggang sa 125 km per hour yung lakas ng hangin na ating mararanasan dyan. Kaya iba yung paghahanda at pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan, dahil posible po yan makawasak ng mga light materials na bahay, at yung storm surge ay posible rin po nating maranasan. At bukod nga po dyan, yung ating minomonitor na isang posibleng kasunod ni Bagyong Tino ay sa ngayon nga po, yung pinaka-latest update ng European Center, ito po ay posibleng mag-recurve. By November 11, makikita natin nasa eastern section po yan ng Central Luzon. Then pagdating po ng November 12, expected po natin nasa eastern section na po yan ng Northern Luzon. At pagdating po ng November 13, ito po ay pa-recurve, no, patungo po sa parte ng Japan. Possible nga po by November 16 or 17 ay lalabas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero again, dahil malayo pa po yan posibleng kasunod na bagyo na yan, marami pa rin po tsansa na magbago po yung magiging direksyon yan. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago lahat yan. Sa ngayon nga po, mas pagtuunan natin ng pansin si Typhoon Tino, na ngayon nga po ay nararanasan na at nararamdaman na nga po sa eastern section ng Visayas at northern portion ng Mindanao. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.